Ang unang ginawa ko pagkatapos pumasok sa mundo ng pagtitim ng hayop ay hayaang parasitahin ako ng isang alien facehugger upang makalikha ng isang bagong uri na mas makapangyarihan. Dahil sa mundong ito kung saan lahat ay nag-aalaga ng mga hayop, ako lang ang nakakaalam kung ano ang tunay na nakakatakot sa alien. Hindi lang ito mabilis magparami at lumaki, kundi kaya nitong isama ang mga gen ng iba pang nilikhang hayop, nagbubukas ng mas makapangyarihang anyo. Pero sa ngayon sa opisina ng paaralan, nakatitig si Ginoong Terry sa akin ng may kalituhan. Batang, napaniwala ka na ba ng mga clickbait na nilalaman online? Sige, ang mga insekto ay kayang magdala ng mas marami pa kaysa sa kanilang sariling timbang, pero kapag lumampas na sila sa isang kritikal na sukat, sila ay bumabagsak sa ilalim ng kanilang sariling bigat. Talagang pipiliin mo ang facehugger. Nagpasya na ako, Ginoo Terry. Naniniwala ako na ang facehugger ang perpektong hayop para sa akin. Nang makita kong hindi ako magpapalit, iniaabot ni Ginoong Terry ang ilang card sa ibabaw ng mesa, ito ang mga panimulang kagamitan mo. Kunin mo sila. Sa isang linggo, magdaraos ang paaralan ng pagsusulit para sa lahat ng bagong estudyante. Kung magbabago ang isip mo bago noon, may oras pa. Bahagyang tumango ako at tinanggap ang mga card mula kay Ginoo Terry. Nagpasalamat ako sa kanya at lumabas ng pinto. Kalahati ng oras ang lumipas, nasa kwarto ko na ulit ako. Panahon na para palakihin ang aking hayop. Inilalabas ko ang domain card na ibinigay ni Ginoong Terry sa akin. Isang mahina at mahinang liwanag ang sumaikop sa akin at natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa isang malawak na bukirin, isang hilaw at hindi pa nahuhubog na primitibong espasyo na hindi pa naitatakda bilang tamang domain. Pagkatapos ay may tunog ng system prompt, host, nais mo bang baguhin ang kapaligiran ng primitibong espasyong ito? Dahil ang bawat hayop ay nangangailangan ng iba't ibang tirahan, binibigyan ang bawat bagong estudyante ng isang pagkakataon na baguhin ang kanilang domain sa unang pasok. Hindi. Tumatanggi ako ng walang pag-aatubili. Sa huli, kayang mabuhay ng mga dayuhan sa halos anumang kapaligiran gaano man ito kaingay. Nagsisimula na ang pagkuha ng datos ng hayop ng host. Magsisimula na ba ang pagtatanim, sistema, sabi ko. Pwede ko bang gamitin ang sarili kong katawan bilang template para makagawa ng pagkain? Oo, maaari kong payagan ng facehugger na parasitahin ang baka o tupa, ngunit ang pinakamalakas na katangian ng facehugger ay nasa gene assimilation nito. Ang DNA ng tao ay walang duda ang pinaka-perpektong template at wala pang sino man sa mundong ito ang nagsubok nito dati. Ang aking kahilingan ay ganap na napapahintulutan ang sistema. Kailangan ng buong 2 minuto at kalahati bago ito tumugon. Sinisimulan ng pagsusuri sa katawan ng host upang makagawa ng pagkain para sa hayop. Isang sulyap ng liwanag at isang perpektong kopya ng aking katawan ang bumaba mula sa hangin. Nagsisimula ng suriin ang mga alaala ng host. Ipapanganak ba ang facehugger bilang iyong alagang hayop? Oo, tumango ako ng walang pag-aatubili. Habang tinatapos ng sistema ang pagsusuri nito, isang nilalang na walang karapatang umiiral sa mundong ito ang biglang lumitaw sa harap ko. Humihilik ang facehugger ngunit sa halip na umatake sa replikang hayop, niyayakap nito ang damo na para bang naghihintay sa aking utos. Kaya't binibigyan ko ito ng aking unang utos na parasitize. Sa isang iglap, tinutulak ng facehugger ang sarili nito sa replika ng buong bilis. Ang dahilan kung bakit sobrang gusto ko ang facehugger ay ang paraan nito ng incubation. Ang pagpapabuo ay mabilis at kapag nakarating na sa pagtanda ang isang alien, nagsusulong ito ng mga itlog ng mag-isa na nagbubunga ng mas maraming facehugger. Isang walang katapusang siklo na nagsasarili. Tinitingnan ko ang paligid na puno ng luntiang damuhan na umaabot sa bawat direksyon. Di nagtagal, magiging tahanan nito ng isang buong hukbo ng mga alien. Pagkatapos ay pinutol ng alien ang daan nito palabas sa replika. Puno ng matalim na amoy ng dugo ang paligid. Lumulood ako upang pag-aralan ang bagong silang na alien. Hindi tulad ng facehugger na parasitiko lamang, ang chestburster alien ay may dobleng upgraded na depensa at lakas sa laban. Bigyan natin ito ng sapat na pagkain at sa loob lamang ng ilang oras ay magiging ganap na itong isang adulto. Simulan na natin ang pagpapakain. Ginagamit ko ang aking resource card para magpatawag ng isang kawan ng malalaking ligaw na buffalo. Sa isang tingin ko lang, hindi na makakaya ng chestburster na pigilan pa. Ito ay bomb ibigay sa buong lakas patungo sa kawan. Sa una, halos hindi mapansin ng mga buffalo ang maliit na chestburster. Pagkatapos ay tumalon ito sa likod ng isa sa kanila at naglabas ng asido mula sa bibig nito na sumisira sa leeg ng buffalo ng buo. Sa wakas, na-realize ng buong kawan ang panganib at nagtakbuhan ng takot, ngunit walang makakatakas sa isang alien. Habang patuloy itong kumakain, ang katawan nito ay unti-unting lumalaki sa isang halatang halos hindi kapani-pani walang bilis. Sa loob ng mas mababa sa isang oras, umabot na ito ng halos 6 na talampakan ang taas. Dahil ito lang ang alien sa lugar na ito, unti-unting nawawala ang mga lalaking marker sa henetiko nito. Nagsisimula ng magbago ang chestburster habang kumakain, sandali, isang reyna ng alien. Kahit na ako mismo ay nabibigla rito. Akala ko kailangan kong magparami ng mga facehugger ng paisa-isa para mabuo ang aking hukbo. Hindi ko inaasahang kayang magpalit ng kasarian ng mga dayuhan ng mag-isa. Lumalapit ako at maingat na hinahaplos ang ulo ng reyna ng dayuhan. Mas makinis ang pagkakagawa nito kaysa sa inaasahan ko, halos parang hita ng taong naka-leather pants.
Bakit parang maganda ang itsura ng alien queen ko? Habang tinatangkilik ko ang sandaling iyon, isang mahaba at malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa aking tiyan, kaya't lumalabas na ako sa espasyo ng halimaw. Panahon na para kumain. Kalahating oras ang lumipas, nasa kantina na ako ng paaralan. Sa pagbubukas ko ng pinto, isang malalim na boses ang nanggagaling sa likod. Ikaw si Mark, at ikaw naman. Ako si Felix, bagong first year na nasa ika-11 pwesto sa aming batch. Ikaw naman ay pampito sa buong lungsod, kung tama ang aking naaalala, simula nang magkita tayo. Bakit hindi natin pag-usapan kung sino ang mas malakas? Hindi ko inasahan na tatawagan ako sa unang araw pa lang ng klase, pero itong hamon na ito. Wala akong dahilan para tanggihan ito. Ang pinakamalaking kalamangan ng alien ay ang pagsasama-sama ng mga gene ng ibang nilalang sa pamamagitan ng parasitismo. Kung ganito kakumpiyansa si Felix, malamang na sobrang lakas ng kanyang hayop at sa totoo lang, gusto kong makita kung gaano talaga kalakas ang aking alien queen sa mundong ito. Kinuha ko agad ang aking Beast Space card at sabay kaming pumasok ni Felix sa isang magkakaugnay na domain. Sa isang iglap, nagbago ang paligid sa isang bukas na kabukiran at isang sigaw ang bomb alot sa buong espasyo. Isang dambuhalang triceratops na kulay kayumanggi at ginto ang dumaan ng diretso sa amin. Nakakagat ng ngiti si Felix at nakataas ang mga braso, ano ang iyong hayop? Hindi ako sumasagot. Sa halip, tinitingnan ko ang beast space ko at nawala na ang alien queen. Mas maingat kong tiningnan at napansin ko ang isang malalim na hukay sa lupa na hindi naroroon dati. Agad kong naintindihan. Ang mga alien ay sumusunod sa kagustuhan ng kanilang pugad. Kapag nabusog na ang Reyna, nag-aanak siya sa pamamagitan ng parthenogenesis at ginagawa niya ito sa madilim na mga kuweba na walang araw. Hindi ko naisip ang magtayo ng tamang pugad para sa kanya, kaya siya na mismo ang naghukay, diretso sa lupa. Nakikita ko ang laki ng bakana at nakakaramdam ako ng hindi magandang pakiramdam. Felix, pwede ka pang umatras. Ngayon ang pagkakataon mo. Tumatawa si Felix ng matalim at mapanirang pagtawa. Ang kanyang hayop ay isang sinaunang uri ng Triceratops, may mga sungay at kalansay na panangga na panglaban lamang. Pagkatapos ay nagsimulang magyayanig ng matindi ang lupa at isang napakalaking itim na anino ang sumabog mula sa kailaliman. Sadyang tumingin si Felix pataas at niyayanig ng nilalang ang kalangitan. Nanjing nanginginig ng walang kontrol ang kanyang Triceratops, naglalabas ng isang agos ng dilaw na likido. Pati ako ay napaatras sa nakita. Nang iniwan ko ang espasyo ng hayop, halos 6 na talampakan lang ang taas ng alien queen. Ngayon, madali na siyang umabot ng 13 hanggang 16 na talampakan at nagbago na ang buong itsura niya. Bago pa man may proseso ni Felix ang nangyayari, nasa harap na ng Triceratops ang alien queen, itinutulak ang buntot niya diretso sa leeg nito. Nag-aalinlangan ako sandali at nagpa siya akong huwag hayaan ng alien queen na habulin si Felix mismo. Sa huli, wala naman akong tunay na galit sa kanya. Sa susunod na segundo, humarap ang alien queen at naglaho pabalik sa ilalim ng lupa nang hindi tumitingin pabalik. Hindi ito umabot ng 30 segundo, laban sa isang nilalang na sobrang hindi makatwiran tulad ng alien kahit ang mga dakilang hayop noong sinaunang panahon ay walang laban. Nakatayo si Felix doon, tuluyang nabigla. Ano yon? Ang hayop ni Mark ay hindi mukhang kahit ano na umiiral sa Verdant Star. Baka ito ay isang uri ng multo, yung uri na iilan lang sa 1,000,000 ang nakakagawa, malakas ang tama sa kay Felix. Lubos siyang nawala ng gana sa pakikipaglaban at bumagsak sa lupa. Nagsisimula ng maglaho ang domain ng koneksyon. Pareho kaming bumalik sa totoong mundo ilang sandali lang pagkatapos. Anong nangyari? Nawasak si Felix. Hindi ba dapat ang hayop ni Mark ay isang facehugger? Paano niya nagawa yon? Ang mga nanonood ay nagsimula ng mag-ingay at magulantang. Binabaliwala ko silang lahat. Ito'y simula pa lamang. Kapag lumaki ng husto ang kolonya ng mga dayuhan, lalabas pa ang mas nakakatakot na mga uri ng buhay. Mga nilalang tulad mismo ng Reyna ng ina. Ngunit sa pagkakataong yon, bigla na lang lumitaw si Ginoong Terry at hinaila ako sa gilid. Mark, ipaliwanag mo ang sarili mo. Hininga ko at ipinaliwanag ang buong kwento sa kanya. Naiintindihan ko, sabi ni Ginoo Terry, pagkatapos ay agad na binago ang paksa. Pakita mo nga ang iyong hayop. Hindi niya balak akong parusahan kailanman. Gusto lang niyang malaman kung anong uri ng hayop ang makakapagpababa kay Felix sa ganitong kalagayan. Pero sa sandaling iyon, 2 lalaki ang pumasok sa pintuan. Guro ng klase ni Felix, si Ginoo Gordon, at ang guro sa PAY, si Miss Penny. Terry, binaril lang ng estudyante mo ang hayop ni Felix at pinahiya ang estudyante ko sa harap ng lahat. Sa tingin mo ba'y sobra na yon? Sa harap ng galit na si Ginoong Gordon, hindi umatras si Ginoong Terry kahit 1 pulgada. Ang mga first year ay may mainit na dugo. Normal lang ang maliit na laban. Pero Miss Penny, nandito ka rin ba para maghain ng reklamo, mali ang pagkaintindi mo? Nagtataka lang ako kung anong uri ng hayop ang inalagaan ni Mark. Lumilingon si Miss Penny sa akin. Kumusta? Ako ang iyong guro sa PAY ngayong taon. Pwede bang silipin ang iyong hayop? Sige, sinasabi ko ng walang pag-aatubili. Sa huli, sa mundong ito, ang guro sa PAY ang namumuno sa pinakamahalagang klase sa pag-aalaga ng mga hayop. Hindi na kailangang gumawa ng kaaway sa unang araw. Sandali. Sumisid ang madilim na ekspresyon ni Ginoo Gordon. Dinala niya si Miss Penny dito para suportahan si Felix. Hindi ito. Relax lang, sabi ni Miss Penny.
Kung nanalo si Mark sa pamamagitan ng maruming paraan, marami akong masasabi tungkol dito. Ngumiti ako. Hintayin mong makita kung ano ang naghihintay dyan. Sa pag-iisip na yon, inilalabas ko ang Beast Space card ko at iniimbitahan ang tatlong guro na pumasok. Nasa loob, nakatayo kami sa harap ng isang napakalabong itim na kuweba sa ilalim. Malapit na akong maglabas ng sulo nang biglang kumatok si Miss Penny. Thunder Reels. Tatlong pilak at puting electric na isda ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Sa sumunod na sandali, sila ay kumikislap ng maliwanag na puting liwanag, pinupuno ang buong kuweba ng liwanag. Pumikit ang mga mata ko. Kung makakuha ako ng isa sa mga facehugger ko para parasitahin ng isang Thunder Eel, isang alien na naglalabas ng kuryente at kumikinang sa dilim, nakakatulala lang ang isipin. Miss Penny, tanong ko lang. May pagkakataon bang bigyan mo ako ng isa? Sa aking nalalaman, ang mga makapangyarihang tagapag-alaga ng hayop ay kayang panatilihin ang maraming espasyo para sa mga hayop at magmay-ari ng hindi mabilang na mga hayop. Marahil kabilang ang mga Thunder Eel sa mga pinaka-hindi kahangahangang hayop sa koleksyon ni Miss Penny. Kahit gustuhin ko man na bigyan ka nito sa antas na ito, hindi mo pa rin ito makokontrol. Ang isang tagapag-alaga ng hayop na hindi pa sapat ang lakas ay malalampasan ng sarili nitong hayop. Nawawala ang kontrol, naisip ko. Ang mga dayuhan ay sumusunod sa mahigpit na hierarkiya ng Hyval. Mag-a-apply pa rin kaya iyon ngayon na natain na ang mga hayop, hindi, tumutol ako. Walang dapat ikabahala. Kung hindi ako sapat ang lakas, mas lalo pa akong magiging malakas. Kung ang Alien Queen ay nakatakdang maging Demonyang Queen, ang kailangan ko lang gawin ay maging Demonyong Hari. Habang tayo ay sumisid pa, nagsisimula ng maramdaman ni Miss Penny na may mali. Ginoo Terry, Ginoo Gordon, sa tingin ninyo sobra na ba itong kuweba, tatlong palapag ang taas ng kisame, at simula nang pumasok tayo, kakaibang umuungal na mga ingay ang umaalingaw mula sa malalim. Ang tunog ay nakakabahala sa pandinig at may dalang lamig na direktang sumasagi sa buto. Nagbago ang ekspresyon ni Ginoong Terry. Dapat ang hayop ni Mark ay facehugger, di ba? Isang insekto ito. Bakit kailangan ito ng ganitong kalaking espasyo? 10 minuto ang lumipas bago namin narating ang pangunahing silid ng pugad. Sa sandaling makita nila kung ano ang nasa loob, lahat ng tatlong guro ay nanigas. Mark, tinatawag mo bang facehugger ang bagay na ito? Sa kabilang bahagi ng silid, nakaluhod ang Alien Queen na nakayuko, dalawang palapag ang taas ng katawan, at sa likod niya ay nakalatag ang mga hilera hyram puting itlog na umaabot sa dilim. Nakatambak sa gilid ang Triceratops ni Felix, nakapiring ng mahigpit ang facehugger sa mukha nito. Ginoo Terry, huminga ng malalim. Mark, huwag mong sabihin sa akin na nag-evolve ang bagay na ito mula sa facehugger. Hindi naman talaga nag-evolve. Ganito talaga ang hitsura ng facehugger kapag fully grown na ito. Nagkatinginan ng sabay-sabay ang tatlong guro, pagkatapos ay tinitingnan nila ang dambuhalang kumpol ng mga itlog na nakalantad sa sahig. Kung totoo ang sinasabi ni Mark, bawat isa sa mga itlog na ito ay maaaring lumaki at maging ganito. Hindi talaga. Tanging mga babaeng facehugger lang ang lumalaki ng ganito kalaki. Mas maliit talaga ang mga lalaki. Sa wakas, naintindihan na ni Ginoo Terry. Tulad ng mga langgam, karaniwang 3 hanggang 4 na beses ang laki ng reyna kumpara sa manggagawa, ngunit sa paghuhusga sa pugad na ito, ang alien na reyna ay nagpaparthenogenesis. Kaya basta may sapat siyang space at resources, patuloy lang ang paglaki ng kolonya magpakailan pa man, hindi ito makatwiran. Mark, paano mo nagawa ang isang halimaw na tulad nito? Isa ba itong uri mula sa sinaunang panahon bago ang kasaysayan? Noong sinaunang panahon, sobrang taas ng antas ng oxygen sa Verdant Star na namulaklak ang mga kakaibang nilalang. Kahit isang lamok mula noon ay magiging nakakagulat ang laki kumpara sa ngayon. Batay sa loika na yon, hindi maiwasan ni Ginoong Terry na maghinala. Marahil ay nadiskubre ni Mark ang alien na ito sa isang sinaunang aklat tungkol sa pag-aalaga ng mga dayuhang hayop at ginamit niya ito upang palakihin ang nilalang na ito. Hindi yon, sabi ni MS. Penny habang nakikipagkain, salungat kay Mr. Terry. Hindi ito isang uri ng sinaunang panahon. Ang hayop ni Mark ay isang phantom na uri. Ang karaniwang uri at sinaunang uri ng mga hayop ay parehong nagmula sa natural na sistema ng buhay ng Verdant Star. Ang mga hayop na phantom type ay ganap na lampas sa limitasyong iyon. Sandali lang, bakit ka sobrang sigurado na phantom type ito? Nahihirapan si Gordon na tanggapin ito. Kung totoo nga, si Mark ang walang duda ang pinakamahusay na estudyante ngayong taon at wala ng paraan para ipagtanggol si Felix. Pero hindi sumagot si MS. Penny, sa halip, siya ay lumapit at nagsimulang suriin ang mga itlog ng dayuhang reyna. May hawak siyang isang espesyal na card at ang ilaw nito ay sumisiklab palabas, sumasaklaw sa mga itlog. Ang biolohikal na estruktura ng alien na ito ay hindi nakabase sa karbon. Ang bawat kilalang anyo ng buhay sa Verdant Star ay nakatayo sa isang organic na pundasyong nakabase sa karbon. Tanging mga hayop na uri ng phantom ang makakawala sa limitasyong iyon at gamitin ang ibang elemento bilang kanilang biolohikal na batayan. At ang alien na ito, sabi ni MS. Penny ng buong katiyakan ay isang buhay na anyo na nakabase sa mineral. Upang suriin, bumuo, maglabas, at magpalaki ng isang nilalang na likha lamang mula sa sariling imahinasyon. Ito ay isang bagay na tanging isang tagapag-alaga ng phantom type beast lamang ang makakagawa. Lubos na nabigla si Gino.
Agad kong sinunggaban ng pagkakataon at pinanatili ang aking tono ng matatag. Ginoong Gordon, ang aking alien queen, ang pumatay sa hayop ni Felix, pero siya ang unang naghamon sa akin. Sana paalalahanan mo siya na huwag maging mapanganib sa susunod. Sige na nga. Biglang tumaas ng ilang beses ang boses ni Ginoo Gordon. Habang naghahanda ako na ilalabas niya ang sarili niyang hayop, biglang lumapit si Ginoo Gordon at hinawakan ng kamay ko sa halip. Paano kung lumipat na lang tayo sa klase 6? Gagawin kitang pangulo ng klase at sasagutin ko ang lahat ng pagkain mo sa susunod na 3 taon. Sandali, hindi ito ang nakasaad sa script. Saan napunta ang lahat ng galit na iyon? Inilalayo siya ni Ginoo Terry. Ginoong Gordon, ano sa tingin mo ang ginagawa mo nang huhuli ka ng estudyante ko? Maghintay ka lang. Inilabas ni Ginoo Gordon ang kanyang beast space card at nagwala palabas. Shit! Tiyak na papunta ng diretso si lalaki kay Ginoo Wayne. Mark, mag-focus ka lang sa pagpapalaki ng mga facehugger mo. Nandito ako para sa iyo sa school na ito. Pagkatapos ay inilabas ni Ginoong Terry ang kanyang card at umalis din siya. Ang biglaang pagbabago ng pangyayari ay nag-udyok sa akin na map-aleng. Sino talaga si Ginoong Wayne? Yan ay si Ginoong Wayne. Ikaw ay isang direktor ng taon, sabi ni MS. Penny na nakangiti. Sa bilis nilang umalis, malamang nag-aagawan sila kung sino ang makakakuha sa iyo. May potensyal si Felix, pero walang makikipag-away para sa isang sinaunang uri kapag may phantom na uri sa mesa. Sige, malapit ng muling manganak ang mga hayop mo. Iiwan ko na kayo dyan. Pagkatapos nyon, umalis si MS. Penny sa lugar ng mga hayop. Sa sandaling iyon, bumagsak ang Triceratops sa tabi ko. Nagsisimula itong lumaki at magbunyi ang tiyan nito. Sa isang nakakadiring pagsabog, isang ganap ng buo na alien ang humihiwalay mula sa Triceratops. Naaalala ko pa noong ang alien queen ay isang chestburster pa lang. Halos 3 talampakan lang ang taas, mas malaki ang exoskeleton nito, at mula sa ulo ay nakalabas ang mga buto na parang mga korona ng Triceratops. Tatawagin kitang alien Triceratops. Iniaabot ko ang kamay ko at hinaplos ang ulo nito. Sa iyo na ang pagsusulit sa paglalagay. Mas nakakatakot ang alien queen sa raw power at ang pagpapalaya sa kanya ay magpapagulat sa bawat kaluluwa sa Hatching Elite Academy, pero nag-develop na siya ng kanyang brood gland para sa pagpaparami. Kahit sa matinding emergency, kaya niyang ihiwalay ang gland ng anak at makipaglaban para sa kolonya, pero nagdudulot ito sa kanya ng matinding sakit. Hindi sulit ang placement exam para ipakita lang ang lakas ng alien queen ko. Sa susunod na ilang araw, halos buong oras ko ay ginugol sa loob ng beast space gamit ang resource cards para makagawa ng malaking sukat ng replica food. Pinapayagan ko ang facehuggers na inukit ng alien queen na magsimula ng parasitism. Di nagtagal, higit sa 30 na alien ang ipinanganak sa loob ng beast space. Mabilis ding nakarating sa adulthood ang alien Triceratops, pangalawa lamang sa alien queen sa lakas sa aking lumalaking hukbo. Biglang nag-alert ang beast space nang walang paabiso. Kulang sa espasyo at pagkain, mag-recharge agad. Inilalabas ko ang aking resource card na may iritasyon. Ang nagawa ko nitong mga nakaraang araw ay mag-invest lang sa bagay na ito, at ngayon ay ubos na ang pera ko. Pero kung hindi ko malulutas ang problema sa espasyo at pagkain, mananatili ang siling ng kolonya sa alien queen. Kailangan kong hanapin si Ginoo Terry. Habang papalabas na ako, may boses na sumabog mula sa beast space card ko. Lahat ng bagong estudyante ng Hatching Elite Academy mag-report na sa field ng paaralan para sa placement exam. Ang pagsusulit sa paglalagay, halos nakalimutan ko na. Pinipilit kong magpakatatag at nagmamadali sa palaruan kung saan nagtipo na ang buong paaralan. Nahanap ko si Ginoong Terry at sinabihan siyang nauubusan na ako ng pondo. Talagang nagulat siya. Ang mga pangunahing resource card ay dapat tumagal ng isang buong semestre. Sandali, ilan ang mga alien na meron ka ngayon? Agad na tumutok si Mr. Teresa mahahalaga. Kahit pa may ganang kumain ng alien queen, hindi niya kayang ubusin ang mga barahan na mag-isa ng ganoon kabilis. Maliban na lang kung ang mga itlog ay napisa na bilang facehuggers, at ang mga facehuggers ay lumaki na bilang buong alien. Isang queen alien, isang alien Triceratops, at 37 lalaking alien, sa palagay ko. Seryosong nanginginig si Ginoo Terry. Ang galing naman yan. Dapat ay nagpapakalma ka ng mga hayop, hindi nag-aalaga ng hayupan. Mark, magpaka-normal ka lang ngayon. Ako na bahala sa mga resource cards. Ngumiti ako habang tumango. Pagkatapos, napansin ko ang isang batang lalaki na nakatitig sa akin ng malamig at matalim ang tingin. Si Shane mula sa klase 3, pangalawa sa ranggo sa mga pagsusulit sa pasukan sa lungsod. Isang talento na parang henyo. Siya ang pangunahing kalaban mo ngayon kahit na ang kanyang hayop ay hindi pa kasing taas ng sa iyo bago matapos ni Ginoo Terry. Opisyal nang inanunsyo ang pagsusulit sa paglalagay. Kailangan ay konekta ng bawat estudyante ang base card ng kanilang hayop sa makina ng pagsusulit, pagkatapos ay utusan ang kanilang hayop na salubungin at sirain ang target na drone na papalapit sa finish line. Mga simpleng patakaran, pero sinusubok nila ang tibay at lakas ng pagsabog ng hayop, pati na rin ang kakayahan ng tagapag-alaga na kontrolin ang kanilang hayop. Habang pumasok ang unang klase, nagliliwanag ang malaking screen sa gitna ng larangan ng live na footage. Nilalabas ko ang maliit na notebook, handang isulat ang mga pangalan ng sinumang may kahanga-hangang hayop. Magandang hayop, Shane. Malapit nang maging host ang isa sa mga facehugger ko. Pero matapos manood ng matagal, ni isa ay hindi nakatawag ng pansin ko. Halos lahat ng inilalabas na hayop ay karaniwang uri.
Siyempre, halos hindi pa marunong magbigay ng utos ang mga bagong estudyanteng ito. Ang mga hayop nila o tumatakbo sa maling direksyon o nakatayo lang doon na walang ginagawa. Talaga bang ganito na ang antas? Hindi ko mapigil ang bulong. 7 araw pa lang tayo, anong inaasahan mo? Hindi lahat ng tao ay isang halimaw tulad mo. Binatukan ako ni Ginoo. Teresa balikat, tapos na ang klase natin. Ipakita mo sa kanila kung ano ang kaya mo. Ngumingiti ako at naglakad papunta sa larangan, hawak ang card ng hayop. Isang mahina na kislap ng liwanag ang sumaikop sa akin. Pagkatapos kong muling magbukas ng mata, nakatayo ako sa isang puting lugar na pang-eksamin. Mark, piliin mo ang iyong hayop para sa pagsusulit. May 3 pagpipilian na lumitaw sa harap ko. Kumukuha ako ng lakas ng loob at pinipili ko. Lumilitaw ang alien triceratops sa puting espasyo. Sirain mo ang target na yon. Ang alien triceratops ay umungol at biglang tumakbo ng buong buo. Sa laki nito at nakakagulat na liksi, natapos nito ang 1 kilometro na daan sa loob ng ilang saglit. Pagkatapos ay igagalaw nito ang buntot nito sa isang malawak na arko. At sa isang malakas na pagbagsak, hati na ang target na makina. Tahimik na tahimik ang buong larangan. Mula sa pagpili ng hayop hanggang sa pagtatapos ng atake, hindi hihigit sa 3 minuto ang lumipas. Sandali, nakita ko ba ng tama yon? Ang bilis talaga noon. Ano ba yung malaking itim na yon? Hindi naman ito mukhang karaniwang uri ng hayop. Sa kabilang banda, naghihintay si Ginoo. Teresa paglabas ko. Magaling. Sa kanyang orihinal na inaasahan siyang magiging nangungunang mag-aaral sa pagsusulit na ito. Pero binago ng katotohanan ng pananaw ng lahat ng tuluyan. Sa lahat ng mga bagong first year, mahirap isipin na may makakatapat nito. Tiyak na kapag natapos na ang lahat ng bagong estudyante, ipapaskil ang top 100. Sa 3 minutong takbo ko, naungusan ko si Claire na nangunguna sa lahat ng nakaraang rango, pero simula pa lang ang pagsusulit sa pagpasok. Pagkatapos nyun, idinadagdag ang maraming prep na klase para ihanda kami sa mga pangunahing pagsusulit sa akademya. Isang araw habang papunta ako sa klase, biglang lumapit si Ginoong Terry sa akin na nagmamadali. Sa wakas nakita na kita. Kumusta? Talaga bang nag-impluwensya si Gordon para mailipat ako sa klase sa East? Relax lang, wala akong interes na pumunta sa klase sa East. Hindi ito tungkol sa paglilipat. Wala si Gordon sa posisyon na kunin ka mula sa akin. Ito ay ang konseho ng mga mag-aaral. Hinahatak ako ni Ginoo Terry papunta sa isang sulok ng hagdang, nakatitig sa paligid na para bang natatakot siyang makita. Kung susubukan nilang pirmahan ka ng kahit ano, sabihin mong kailangan mo pa ng mas maraming oras para mag-isip. Isang kontrata. Talaga bang kaya nilang gawin yon? Nagtaas ako ng isang kilay. Malinaw na ang konseho ng estudyante sa mundong ito ay gumagana ng iba sa aking iniisip. Anong klaseng kontrata? Roughly, hindi ko pa masabi ng tiyak. Isa lamang itong hula, maaaring may iba pa silang plano. Sa kahit anong kaso, huwag kang pumirma ng kahit ano sa papel. Sa ganitong paraan, pinapadala niya ako sa klase at naglalaho. Malinaw na may tunay na kapangyarihan ng konseho ng mga estudyante. Kahit ang guro na si Ginoong Terry ay nag-iingat sa kanila. Ano man ang dumating, kakayanin ko. Sa pag-iisip na yon, pinapalakas ko ang aking sarili at pumunta sa klase. Ngunit sa sandaling umupo ako, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Nandito ba si Mark? Anong kailangan mo? Kumusta? Ako si Ben mula sa 2 taon, 3 klase, Departamento ng Organisasyon ng Konseho ng Mag-aaral. Gusto ng aming pinuno ng departamento na makipagkita sa iyo. Tinitingnan ni Ben ang schedule ng klase sa board. Kulang ba sa pangkalahatang edukasyon? Hindi na mahalaga ang mga klase. Ipapaalam namin sa guro, may pagbabago sa aking ekspresyon, ipaalam. Iyon ang wika ng isang nagbibigay ng utos, hindi humihingi. Gayunpaman, nagpa siya akong pumunta at alamin kung tungkol saan talaga ito. Dinala ko ni Ben sa palaruan kung saan naghihintay ang isang grupo ng mga tao. Ikaw ang Marka, ang nakaupo sa upuan ang unang nagsalita. Ipapakilala ko ang aking sarili. Ako si Flynn, pinuno ng Departamento ng Organisasyon ng Konseho ng mga Estudyante. Nakumpleto ang pagsusulit sa loob ng 3 minuto. Talagang kahanga-hangang resulta. Kumusta? Interesado ka bang sumali sa amin? Nakikita kong hindi ako sumasagot, nagpapatuloy si Flynn. Hindi lang talento ang tungkol sa pangangaso ng mga hayop, mahalaga rin ang mga yaman. Upang masiguro na hindi malilimutan ang mga talentadong estudyante dahil sa limitasyong pinansyal, nagbibigay ang konseho ng suporta sa mga yaman. Parehong ordinaryong manggagawa ang mga magulang ni Mark kung hindi ako nagkakamali. Hindi mapigilan ang panginginig ng aking kilay. Mas maaga pa lang ay sinilip na nila ang background ng pamilya ko. Mas kakayahan ng student council kaysa sa inaasahan ko. Kaya ano ang kapalit, medyo dramatiko ang presyo. Ngumiti si Flynn at naglabas ng isang bungkus ng mga dokumento. Kung handang tanggapin ni Mark ang aming suporta, permahan lang ang kontratang ito. Sige, titingnan ko muna. Kukunin ko ang mga dokumento at sisimulang basahin. Walang halatang hindi makatwira ng mga probisyon. Sa katunayan, tila sobra pa nga ang mga kondisyon. Suporta sa pinansyal, isang planong pangkaunlaran para sa 3 taon ng high school, at maging mga dedikadong senior mentors para sa mga kompetisyon sa pag-aalaga ng hayop. Maaaring talaga bang mga mabubuting tao ang student council? Kaya habang iniisip ko ito, napansin ko ang huling probisyon.
Ang aplikasyon ng estudyante sa kanyang unang pagpipilian na universidad ay hahawakan ng konseho ng mga estudyante. Sa pagkakaalam ko, pwedeng mag-submit ang mga estudyante ng hanggang 3 pagpipilian sa aplikasyon. Kahit na magkamali ang una, basta maayos ang pangalawa at pangatlo, pwede ka pa rin makapasok sa magandang paaralan, maliban na lang kung may something sa paraan ng aplikasyon dito sa mundo na hindi ko pa alam. Alalahanin ng babala ni Ginoong Terry, tumanggi ako agad at ibinalik ang kontrata. Ngunit habang papalayo ako, pumasok si Ben at isang estudyante para harangan ang daan ko. Anong ito? Sinusubukan mong pilitin ang aking pasya, huwag mong maliitin, Bart. Hindi kami ganoong kapeti. Kung sa tingin mong hindi patas ang kontrata, maaari mong itong iparating sa tamang paraan. Ganito lang, nanood si Morgan dito ng livestream ng iyong placement exam at matagal nang gustong hominin ang tinatawag na henyo sa pag-aalaga ng hayop. Pinipigilan ko ang isang buntong hininga na ito ay kanilang pagpapakita ng dominasyon. Mga tipikal na bagay sa high school. Pero kung ginagamit siya bilang kanilang panggamit, dapat nakahanga-hanga ang kanyang hayop. Perpektong target para sa gene assimilation. Inilalapit ko ang aking beast base card na handang makipag-duel. Ngunit tumango si Morgan. Hindi na kailangan pa yun. Tara na dito. Talaga bang pwedeng makipaglaban ang mga hayop sa totoong mundo? Sige, lumabas ka na. Dayuhang Triceratops. Biglang-bigla, isang dambuhalang anyo ang lumitaw sa larangan. Kaya ito ang henyo, sabi ni Morgan habang pumikit ang mga mata niya sa pag-aaral sa alien Triceratops. Ngunit ang sarili niyang hayop ay hindi rin dapat maliitin. Isang kislap ng liwanag at lumitaw ang hayop ni Morgan. Ngunit si Flynn at ang iba ay ngumiti ng bahagya. Ang hayop ni Morgan ay karaniwang uri lamang, ngunit sa suporta ng konseho ng mga estudyante, ito ay sumailalim na sa buong mutasayon. At bagong panganak pa lamang si Marks na hayop, halos wala pang karanasan sa laban. Sa kanilang mga mata, ang panig ni Morgan ay mas nakikinabang na, "Wasakin ito, Iron Wolf," sa utos ni Morgan. Itinaas ng werewolf ang kanyang malaking tibak at ibinagsak ito sa alien Triceratops. Inaasahan ng lahat na papatagin nito ang ulo, ngunit sinasalubong ng alien Triceratops ang suntok. Sa isang malakas na kalabog, tinatanggihan nito ang atake ng harapan. Naglalaho ang gulat sa mga mata ni Morgan. Ang tibak na iyon ay gawa sa itim na halwang ng bakal, kayang hiwain ng bakal na parang papel, at ang lakas ng braso ni Iron Wolf ay sobra na. Bawat sipa ay may dalang ilang toneladang puwersa ng pagsabog, ngunit mabilis na pinawawala ni Morgan ang kanyang gulat. Hindi talaga ang lakas ni Iron Wolf ang tunay nitong armas. Bilis ang lakas. Kahit mataas ang depensa, maaaring mapigilan mo ang isang saksak pero ilang beses mo kayang tumama sa parehong lugar at sa huli, babasag din ang depensa. Binabasa ang estratehiya ni Morgan, sumasabay ang Iron Wolf sa isang sayaw na galaw, umiikot at kumakaskes sa paligid ng alien na Triceratops sa walang tigil na bilis. Matapos ang walang katapusang mga suntok, sa wakas ay nakapasok ang espada sa buto ng alien na Triceratops. Nagsusumamo ang berdeng dugo, ngunit sa sandaling iyon, tinakpan ni Iron Wolf ang mga mata nito at napatigilid pabalik. Pumutol ng buo ang tibak. Ano? Nagulat si Morgan. Bumagsak ang hayop niya, kaya bakit nangyayari ito? Tingnan mo ang espada ni Iron Wolf. Lahat ay sumunod sa sigaw ni Ben at tumingin. Puno ang tibak ng mga butas na iba't iba ang laki. Kasama ba yun ang dugo ng dayuhan? Tingnan mong mabuti at maliwanag na. Ang likidong nakadikit sa tibak ay kapareho ng lumabas mula sa buto, at ito ay matinding nakasisira. Ang mga butas ay lumalawak at lumalalalim hanggang sa ang likido ay bumagsak sa lupa, at ang sandata ni Iron Wolf ay natunaw sa ilang piraso. At that moment, pinukol ng alien na Triceratops ang buntot nito ng buong lakas na parang martilyo na diretso sa leeg ni Iron Wolf. Kukunin ko ang pantalon ng iyong hayop, salamat. Nagpapalabas ako ng bagong panganak na facehugger mula sa espasyo ng aking hayop. Ngunit sa sandaling malapit ng mahawakan ng facehugger ang mukha ni Iron Wolf, isang tinapon na talam ang biglang lumitaw mula sa walang hanggang at tumusok dito ng diretso. Napalingga ako, at may isa pang Iron Wolf na nakatayo sa tabi ni Morgan. Ha, hindi ko kailanman sinabi na gagamit lang ako ng isang hayop laban sa iyo, Mark. Mas malakas ang isang tagapag-alaga ng hayop, mas marami niyang kayang kontrolin ng sabay-sabay. O ito lang ba ang tanging hayop na nagawang palakihin ni Mark? Ang sayang naman. Habang nagsasalita siya, patuloy na nagpapalaya si Morgan ng mas maraming hayop. Sa isang hininga o dalawa lang, 4 na Iron Wolves ang nagsama-sama sa paligid niya. Ngumiti si Flynn, inaasahan na matatakot ako. Hindi ako sigurado kung ako lang ang inatake. Ngumiti si Flynn, inaasahan na matatakot ako. O kaya namang magreklamo tungkol sa pagiging mas marami. Pero isang ngisi ng Diablo ang kumalat sa aking mukha. Morgan, sinabi mo na mismo mga mutant na hayop tulad ng Iron Wolf. Kailangan ng kahit kalahating taon, siguro isang buong taon para palakihin ang isa. Pero sa facehugger, maaari kong kunin ang gantimpala ng hindi dumaan sa proseso. Ang pag-iisip pa lang nito ay sapat ng ikabahala ko na hindi mapigilan ang ngiti sa aking mukha. Huwag mong sabihing hindi kita pinagsabihan. Sumasabog ang napakaliwanag na liwanag sa bawat direksyon. Ang tanawing bumungad kay Morgan ay nag-iwan sa kanya ng ganap na pagkabingi. Sa bawat tingin niya, isang hukbo ng mga dayuhan ang ganap na nakapaligid sa kanyang Iron Wolves. Hindi kasing laki ng alien sa pelikula ang mga dayuhang ito, sila ay kasing laki ng Iron Wolf. Ang mga alien na ito ay hindi kasing laki ng alien na Triceratops. Mas maliit pa sila kaysa sa Iron Wolves.
Pero mas marami sila ng higit sa 10 beses. Hindi ito maaaring totoo. Kailangan akong nananaginip. Sa kanyang mga araw, nakikita rin ni Morgan ang alo ng facehuggers na aking pinakawalan. Lahat sila ay nakatutok sa kanyang iron wolves na may mapanuksong mga mata. Lahat ng alien ay sabay-sabay na sumugod pasulong. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng Iron Wolf ay nakadagan sa lupa. Huwag, tumigil ka na, nang makita ang mga facehugger na umaakyat sa mukha ng kanyang Iron Wolves, tuluyang sumabog si Morgan. Mark, pakiusap, huwag mong gawin ito sa mga hayop ko. Matatapos ang buong karera ko, at kung ang iyong hayop ang may higit na kapangyarihan, ano ang gagawin mo, iililigtas mo ba ang akin? Bumaba ang boses ko, malamig at walang emosyon. Inuutusan ko ang buong parasitismo ng 5 Iron Wolves. Sa tabi nila, tuluyang nanlalamig sina Flynn at ang iba, hindi makagalaw o makapagsalita. Tumawa ako ng malamig, naaalala ang aking mga alien at ang 5 Iron Wolves at naglakad palayo. Nang bumalik ako sa klase, halos nakaupo na ako. Sabi ni Claire na nakaupo sa tabi ko, ang galing ng pagkakaayos. Pero ang pagtangka na makipag-away sa konseho ng mga estudyante ng maaga pa lang sa taon ng paaralan ay hindi talaga matalinong hakbang. Akala mo kaya nila akong supulen? Mas marami pang trik ang konseho ng estudyante kaysa dyan. Sa loob ng maraming taon, hawak na nila ang mga aplikasyon sa universidad na ipinapasa-pasa. Pero hindi pa rin sila kasing talino. Hindi pa rin sila kasing talino. May matibay na kontrol si Claire sa mga aplikasyon sa universidad sa Hechang Elite Academy. Parang alam niya ang higit pa sa karaniwang tao. Humihilig ako. Sa totoo lang, nung dumating sila para sa akin, may nakasulat na probisyon sa kontrata tungkol sa aplikasyon sa universidad na aking unang pinili. Sa totoo lang, nung dumating sila para sa akin, may nakasaad na clause sa kontrata tungkol sa unang pagpipili ang universidad. May nakatago bang something dyan? Nakarinig ka na ba tungkol sa Elite 10, ang 10 pinakamatatag na universidad sa bansa? Hindi lang sila basta may mga resources. Mas importante, tanging mga nagtapos sa Elite 10 ang pwedeng makapasok sa Taming Realm. At tanging ang Elite 10 ang tumatanggap ng mga aplikasyon na first choice lamang. Yan ang patibong na nakabaon sa kontrata ng konseho ng estudyante. Pirmahing pumirma ng hindi nag-iisip. At kung makakapasok ka man sa Elite 10 o hindi, nasa iyong mga kamay ito. Pakiramdam ko ay naging matamlay ang aking ekspresyon. Hindi nakapagtataka na nag-abala si Ginoong Terry na paalalahanan ako. Pero sandali, napakahalaga ng Elite 10 sa mundong ito. Kapag nakapasok ang mga estudyante, nakikinabang din ang paaralan. Kaya bakit hinahayaan ng paaralan na magpabeya ang student council tulad nito, yan ang sabi ni Claire. Rex Sullivan. Ang kanyang karera sa pag-aalaga ng mga hayop ay talagang nakababaliw. Nagsimula siyang mag-team nung nasa gitna pa siya ng paaralan at nanatili siyang nangunguna sa buong high school. Bago siya, medyo normal lang ang student council dito. Pagkatapos ay naging presidente si Rex at inayos niya ang lahat, pinagsama-sama ang lahat ng mga yaman sa ilalim ng isang bubong. No panahon noon, siya lang ang may kakayahang gawin yon. Siya lang ang may kakayahang gawin yon. Siya lang ang may kakayahang gawin yon. Noong panahong iyon, walang gustong hamanin ang reputasyon ni Rex. Kahit nang naging kainahinala na ang lahat, binigyan pa rin ng go signal ng paaralan. Nagkaroon ng malaking impluwensya ang konseho ng mga mag-aaral. Matapos ang mga reforma, patuloy na tinulungan ni Rex ang mga estudyante na maging mas malakas. Ngumiti ako ng malungkutin. Sa paraan mo siyang ilarawan, parang mabuting tao si Rex. Ang pagtawag sa kanya na mabuti ay inosente. Kahit na nakapasok si Rex sa Elite 10, hindi niya pinakawalan ang kanyang kontrol sa konseho ng mga estudyante. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo, ang mga kontrata sa aplikasyon ay nagdulot ng reklamo mula sa mga magulang. Personal na dumating si Rex at pinatahimik ang bawat isa sa kanila. Ganito ang kanyang kapangyarihan. At siya ay estudyante pa rin ba, o tapos na ba siyang magtapos? 3 taon na niya sa universidad. At oo, malaki ang kanyang impluwensya. Siya lang ang nag-iisang top rank na nagtapos mula sa Heching sa loob ng 20 taon. Sabi-sabi, nakabuo na siya ng sarili niyang network sa loob ng Elite 10. Ang prinsipyo dito ay hindi lalampasan ni Rex Sullivan ang mga karaniwang estudyante. Sabi-sabi, nakabuo siya ng sarili niyang network sa loob ng Elite 10. Ang prinsipyo dito ay hindi lalampas kay Rex Sullivan sa mga karaniwang estudyante. Sa wakas, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ngayon. Kung ganoon kalakas ang impluwensya ni Rex, ang katapatan sa konseho ng estudyante ay katapatan kay Rex. At dahil limitado ang mga pwesto sa Elite 10, paano sinisigurong nananatiling tapat sa kanya ang lahat ng nakapasok mula sa Heching? Simple. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga aplikasyon. Bawat estudyanteng nakapasok sa Elite 10 ay nakasalalay sa kanyang mga kondisyon. At utang niya ito sa kanya. Hindi ka kasing walang alam gaya ng nakikita, sabi ni Claire, halatang nagulat. Halos perpekto ang pagkakaintindi ko sa nalaman niya sa sariling investigasyon. Halos magkatugma ang mga naisip ko sa nalaman niya sa sariling investigasyon. Lahat ng estudyante na pumapasok sa Elite 10 ay napupunta sa partikular na universidad ni Rex Sullivan. Bawat estudyanteng pumapasok sa Elite 10 ay nagtatapos sa partikular na universidad ni Rex Sullivan. Ngumiti ako. Sinasabi mo sa akin lahat ng ito, huwag mong sabihing sinusubukan mong anyayahan ako para pabagsakin ang konseho ng mga estudyante. Hindi, sabi ni Claire. Gusto kong sirain si Rex Sullivan. Lubos na winasak ang kanyang reputasyon at kabuoang pagkasira.
Habang sinasabi niya ito, bahagyang nagiging pula ang kanyang mga mata. Anong ginawa ni Rex sa kanya? Binibilang ko. May 5 o 6 na taong agwat sa pagitan nila. Noong nasa paaralan pa si Rex, hindi pa nagsisimula si Claire sa gitnang paaralan. Anong klaseng reklamo ang maaari nilang ikinakain pero hindi sumasagot si Claire? Sila ay nakatayo lang, umiikot at naglakad palayo. Samantala, sa opisina ni Ginoo Terry, pumasok si Ginoo Gordon sa pinto ng biglaan. Lubhang nagkamali si Mark, ang estudyante mo. Itinutulak niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nagkakunot ang noo ni Ginoo Terry. Pagkatapos ay nakita niya ang nasa screen at huminga ng malalim. Nakikita mo yon, direktang nilapitan ni Mark ang isang kasapi ng konseho ng estudyante. Hindi nila ito papayagang makalimutan. Kung natatakot kang lumaban sa konseho ng mga estudyante, ilipat mo si Mark sa klase ko. Handa akong harapin sila kung kinakailangan. Tumingin si Ginoo Terry sa kanya ng malamig. Talagang iniisip mong kaya mo. Noong una, si Rex Sullivan ay nagdulot ng kamatayan sa isang babaeng estudyante dahil sa isang alitan sa aplikasyon. Nagtipon-tipon ng mga magulang at handa nang ipasara ng principal ang buong konseho ng mga estudyante. At saka bumalik si Rex mula sa Empyrean ng personal at biglang nawala ang lahat. Ano ang eksaktong dahilan kung bakit karapat-dapat kang harapin sila, kaya mo bang iwan si Mark? Siyempre hindi. Sa totoo lang, wala siyang balak na harapin si Rex Sullivan. Pero habang pinapanood niya ang footage na yon, ibigay ang kanyang dugo. Sa loob ng 8 araw, nakalikom na si Mark ng 12 ng mga alien. Sa lahat ng kanyang klase, siya ay isang mahusay na estudyante. Sa lahat ng kanyang mga taon ng pagtuturo, hindi pa niya nakita ang ganitong talento. At kung sino man ang may kakayahang durugin ang hawak ni Rex Sullivan sa konseho ng mga estudyante, walang duda na si Mark yon. Samantala, tinatawag ako ni Ginang. Penny kasama si Claire mula sa klase. Talagang hindi ka makalayo sa gulo. Ano? Araw 1, Felix, ngayon ay nasa konseho ng mga estudyante. Hindi iyon sa akin. Parehong beses silang pumarito para maghanap ng gulo. Ganoon ba? Ikaw ang nakakuha ng pinakamaraming pakinabang. Naparasitahan na ng mga facehugger ang mga hayop ni Morgan, di ba? Pagsamahin ng mga Jin ng isang mutadong hayop at sino ang nakakaalam kung anong espesyal na kakayahan ang meron sila. Ikaw ang nakakuha ng pinakamaraming pakinabang. Naparasit na ang mga facehugger sa mga hayop ni Morgan, hindi ba? Ikaw ang nakakuha ng pinakamaraming pakinabang. Nakapasok na ang mga facehugger sa mga hayop ni Morgan, hindi ba? Ikaw ang nakakuha ng pinakamaraming pakinabang. Ang mga facehugger na iyon ay naparasitize na ang mga hayop ni Morgan, hindi ba? Ikaw ang nakakuha ng pinakamaraming pakinabang. Maaaring si Felix ang pinakamahinang bahagi. Hindi kayo pwedeng magkamali kahit isang beses sa paligsahan na ito o mawawala tayo sa nangungunang posisyon. By the way, binanggit din ni Tatay Felix na kung kailangan namin ng tulong pinansyal, sabihin lang namin. Sagot ko ng walang pag-aatubili, hayaan mo si Felix sa akin. Mabilis ang takbo ng oras at dumating ang hapon. Ang pay class ni Ginoong Penny ay nagsimula sa isang lektura tungkol sa teorya ng Tame. Makalipas ang 20 minuto, pinapayagan niya ang lahat na pumasok sa kanilang domain para sa practice, ngunit una, lumapit siya sa akin. Pagkatapos ng 20 minuto, pinapayagan niya ang lahat na pumasok sa kanilang lugar para sa pagsasanay, ngunit una, lumapit siya sa akin. Isali mo ako, Claire ang sumali, nilalakad siya papunta sa akin. Anong nangyayari? Mukhang lubos na nalilito si Zane. Wala namang seryoso, maaaring magbago ang aking strain kaya't ni-request ko si Ginoong Penny na maghanda bilang pag-iingat. Walang seryoso, maaaring magbago ang aking strain kaya't humingi ako kay Ginoong Penny na maghanda bilang backup. Isama mo na rin ako. Sige, tumango ako. Kinuha ko ang aking domain card at inimbitahan ng grupo na pumasok sa aking domain. Isang sulyap ng liwanag at natagpuan natin ang ating sarili sa isang ilalim na kuweba. Mark, ano ang ibig mong sabihin sa standby? Ang lamig na nagmumula sa kailaliman ay agad na bumalat sa kanila. Isang masamang pakiramdam ang sumibol sa loob ni Zane. Eksaktong tulad ng naririnig mo. Ang progreso ni Mark bilang isang tagapag-alaga ay talagang nakababaliw. Karaniwan, ang mutasayon ay hindi nangyayari hanggang 2 taon. Pero ang parasite ay maaaring sumipsip ng mga gene ng host na maaaring magdulot ng maagang mutasayon. Pero maaaring isama ng parasite ang mga gene ng host na maaaring magdulot ng maagang mutasayon. Sa huli, ang isang strain ay nananatiling isang hayop. Nakikita nito ang tagapag-alaga bilang isa sa sarili nito at sumusunod ng naaayon. Ngunit sa sandaling mapagpasyahan nitong hindi ka na sapat na malakas, magsisimula itong kumilos ng masama at hindi nasusunod sa iyong mga utos. Pero sa sandaling mapagpasyahan nitong hindi ka na sapat na malakas, sisimulan nitong magpasikat at hindi nasusunod sa iyong mga utos. Sa pinakamasama, maaari pa nitong talikuran ng tagapag-alaga nito. Maging tapat ako, kahit na mahalaga ang rookie tournament. Kung magpakita ng agresyon ng iyong strain sa amin, papatayin ko ito dito mismo. Ngumingiti ako. Kahit naniniwala ako na magbibigay ang parasite ng isang bagay na kahanga-hanga matapos nitong sakupin ng host na werewolf. Kahit naniniwala akong magbibigay ang parasite ng isang kahanga-hangang bagay pagkatapos nitong sakupin ng host na werewolf, kung tulad ng inilarawan ni Ginoo Penny ang mga pangyayari, mas matalinong harapin ito agad. Kung mangyayari ang sinasabi ni Ginoo Penny, mas matalino na harapin ito agad.
Mark, masasabi mo ba kung tapos ng makipag-ugnayan ng parasite sa host? Mark, masasabi mo bang tapos na ang pagbuo ng ugnayan ng parasite sa host? Hindi pa. Ngumingiti ako. Biglang ngumiti si Ginoo Penny, sa kanya inilalabas ang sarili niyang strain bilang pag-iingat. Gumagawa si Ginoong Penny ng maikling sulyap, sa kanya inilalabas ang sarili niyang strain bilang pag-iingat. Impyerno, sa isang mababang ugong, sumabog ang isang napakalaking apoy sa unahan. Ilang sandali ang lumipas, isang dambuhalang halimaw ng apoy ang nakatayo sa harap natin. Iyan ba ay isang strain? Kumunat ang aking mga mata. Sa aking alam, ang mga strain ay dapat mga buhay na nilalang. Hindi talaga akma ang bagay na ito sa definisyon. Sino ang nagsabing kailangang buhay na organismo ang strain? Hindi ako sigurado kung nakita mo na ang isang parasitiko na may ngiti at malinaw na kasiyahan. Iyan ay dahil hindi ka pa nakakabuo ng sapat na lakas pisikal at mental. Kaya nag-eehersisyo ka gamit ang pinakapayak na strain para mapalakas ang iyong kakayahan. Hindi ka talaga magsisimula hanggang sa pumasok ka sa universidad. Kawili-wili. Tuwang-tuwa akong malaman kung ano ang mangyayari kapag nakipag-ugnayan ng parasitiko sa Inferno. Talagang interesado ako kung ano ang mangyayari kung mag-bond ang parasite sa Inferno. Hindi nagtagal, narating namin ang pinakalalim na bahagi ng kuweba. Ang reyna ng henerasyon ay nakabaluktot tulad ng dati, mga paa nakalugay sa ilalim niya. Patuloy na bumababa ang mga itlog ng parasite mula sa kanyang ovipositor sa isang matatag na ritmo. Kung lahat ng itlog na iyon ay pumuputok, madaling lalampas sa daang bilang ang bilang ng mga uri. Kaya ito ang agwat sa pagitan ng isang henyo at ng iba. Tinitigan ni Zane, namumula ang mga mata. Sa ganitong takbo, maaaring makuha ni Mark ang direktang alok mula sa top 10 nang hindi pa sumasali sa pagsusulit. Ginamin ni Ginoo Penny ang tunay na problema agad-agad. Mas mabilis ang pagpaparami ng mga strain mo kaysa sa kaya mong kontrolin. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ay nagpaparamdam na siksika na ang espasyo. Oo, tumango ako. Mula sa pagkakabit ng parasite hanggang sa ganap na paglaki ng isang adult na strain ay tumatagal lamang ng 48 oras. Mula sa pagkakabit ng parasite hanggang sa ganap na paglaki ng isang adult strain ay 48 oras lang. At ang reyna ng henerasyon ay nagsisilang ng buong itlog bawat 2-3 oras. Sa una, natuwa ako. Akala ko kung patuloy na lalaki ang kolonya ng strain, magiging pinakamalakas na tagapag-alaga ako. Pero nang sinimulan ko na silang palakihin, na-realize ko na lahat pagkain, espasyo, gastos. Pero nang sinimulan ko na silang palakihin, na-realize ko na lahat pagkain, espasyo, pera. Ang kuweba na ito ay pinalawak na, pero hindi pa rin sapat. Ang lagusan na ito ay pinalawak na, pero hindi pa rin sapat ang laki. May ilang uri pa nga ng mga strain na natulog na sa kakulangan sa pagkain. Maaira ang sitwasyong iyon. Binati ni Ginoo Penny ang aking balikat, ramdam ang bigat na aking dala-dala. Kung si Mark ay may pamilya tulad ng kay Felix sa likod niya, hindi siya matitigil. Biglang nanlambot ang host na werewolf na nakakabit sa parasitiko. Mukhang nararamdaman din ito ng reyna ng lahi, binabagal niya ang pagpaparami at itinitutok ang lahat ng kanyang atensyon sa werewolf. Ang tridente at isang pangkat ng mga lalaking strain. Maghanda, nakabaluktot ang bawat kalamnan para sa aksyon. Nababahala ba ang reyna ng lahi? Tumaas ang isang kilay ko. Siguradong hindi mangyayari ang babala ni Ginoo Penny. Bumababa si Ginoong Penny ng tahimik na utos kay Inferno. Ano man ang lalabas sa lobo, kung sakaling atakihin tayo, agad itong pabagsakin. Ano mang lalabas mula sa werewolf na iyon, kung sasaktan tayo, agad itong pabagsakin. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang paghihintay. Biglang pumutok mula sa loob ang isa sa mga asong whelp at isang humanoid na anyo ang sumibol palabas. Sinasaliksik nito ang lahat, walang nakikitang galit pero may isang bagay na nagpapabigat sa hangin. Mark, pwede mo ba siyang utusan? Biglang nanigas si Ginoo Penny. Hindi niya inakalang makakaramdam siya ng ganitong bigat sa loob ng teritoryo ng isang first year na estudyante. Umupo ka. Sinubukan ko ang isang maingat na utos. Hindi ito gumalaw. Kahit ang reyna ng mga supling ay nakararamdam ng mali. Ang kanyang mood ay naging matalim at magagalitin habang sumisigaw siya sa bagong silang sa sariling wika ng strain. Hindi kumikibo ang bagong silang. Nauubusan na ng pasensya ang reyna ng mga insekto. Agad niyang iniutos sa mga lalaking strain. Dalawa sa kanila ang mabilis na bumunot at nagtungo sa harap, handang pilitin itong sumuko. Ngunit sa sandaling malapit na sila, tatlong talam na parang talam ang bumungad mula sa kanyang mga daliri at tinamaan ang dalawang umaataking strain. Isang sulyap ng malamig na liwanag at parehong nahati sa kalahati sa bandang tiyan. Hindi ko rin inaasahan yon. Mas matigas kaysa sa halwang bakal ang exoskeleton ng strain at nahati ito sa isang saksak lang. Gaano katalam ang mga itim na blades ng wolf strain, tumigil. Nang makita kong malapit nang umatake ang lalaking strain, utusan ko sila at pinabalik ko sila. Hindi naman talaga mapusok ang aking wolf strain, kakagaling lang nito sa mundo ilang sandali ang nakalipas. Ito ay nananatiling nalilito at nalilito pa rin. Nakaramdam lang ito ng galit mula sa dalawang uri at bumawi palabas sa mundo. Nananatili itong nalilito at nalilito. Nakaramdam lang ito ng galit mula sa dalawang strain at bumalik sa labas ng mundo. Ito ay nakaramdam lamang ng galit mula sa dalawang strain at bumawi palabas sa mundo. Ginoo Penny, otomatikong lumingon si Claire sa kanya. Anong gagawin natin sa strain ni Mark? Sa mata niya, lampas na ito sa aking kontrol. Kung hindi mapipigilan, pati ako'y maaaring mapanganib.
Kailangan natin itong patayin dito. Isang saglit ng mapanirang hangarin ang dumaan sa mga mata ni Ginoong Penny. Wala siyang pag-aatubiling nagbibigay ng utos kay Inferno. Sandali, Ginoo Penny. Agad ko siyang pinigilan, pero si Inferno ay nakabaileng na. Nakataas ang kamao, diretso sa lobo. Sa sandaling malapit nang tumama ang kamao ni Inferno, naglaho ang lahi ng lobo. Isang napakalakas na pagbagsak ang humanig sa buong mundo. Malapit nang mamatay ang strain ng lobo. Nawawala ang strain ng lobo. Isang malakas na pagbayo ang humanig sa buong kuweba. Hinahawakan ni Claire ang kanyang hininga, nabibighani sa raw na lakas ni Inferno sa isang banda, at lubos na naguguluhan sa kabila. Saan napunta ang strain ng lobo ni Mark? Kasabay nito, pumapailan lang ang abiso ng domain sa aking tainga. Binabati kita, tagapag-alaga, nagkaroon ng mutasayo ng iyong lahi at nakuha ang likas na kasanayan na Shadow Step. Sandali akong huminto. Kasama ba sa pagbabago ang isang kasanayan? Siguro ganito kung paano nakalabas ang strain ng lobo mula sa atake ni Inferno, Shadow Step. Pagkatapos, muling lilito ang strain ng lobo mula sa walang hanggang, nakataas ang itim na espada at matindi itong bumaba sa balikat ni Inferno. Isang alon ng lakas ang sumabog palabas at tuluyang naputol ang braso ni Inferno mula sa katawan nito. Grabe, napatitig si Zane sa isang perpektong O. Hindi niya inakalang malalampasan ng aking lobo ang Inferno ni Ginoo Penny, isang guro sa Pain na may halos 10 taong karanasan sa Timur. Wow! Bumaba ang panga ni Zane sa isang perpektong O. Ginoo Penny, itigil mo na si Inferno, Mr. Penny napapalingon. Ano ang sinabi mo? Ang pagkawala ng isang braso ay hindi nakamamatay para kay Inferno, at tama nga, umiikot si Inferno, isang alon ng apoy ang bumababa papunta sa lupa, umiikot sa hiwa na braso at muling ikinakabit ito. Mark, naiintindihan kita na ayaw mong bitawan ito, pero ang strain na hindi susunod ay isang seryosong panganib. Mas masahol pa, may 4 pang katulad nito na malapit nang lumabas. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, maaaring bumagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi, Ginoo Penny, alam ko nang eksakto ang ginagawa ko. Sabi mo na rin, hanggat malakas ang isang tagapag-alaga, hindi magagawa ng tensyon na labanan ng kanilang mga utos, di ba? Nagkakatinginan kami. Nakikita ni Ginoo Penny ang isang bagay sa aking tingin na hindi pa niya nakita noon. Buong pusong pagtatalaga, hindi ito peke. Sige na, sa wakas ay bumigay siya, iniutos na huwag nang makialam si Inferno at umatras. Dahan-dahan akong lumalakad papunta sa lagnat ng lobo, isang hakbang bawat hakbang. Dahan-dahan akong lumalakad papunta sa linyang wolf, isang hakbang bawat pagkakataon. Dumadaan ako sa wolf strain ng isang hakbang bawat pagkakataon. Tapos na ba? Ang lahi ng lobo ay hindi sumasagot, tinitingnan lang ako na parang tinatasa kung matatakot ako. Biglang ito'y umusad, isang pagsusulit. Kung umatras ako, gagamitin ito ang pagkakataon, hindi lang tumitigil, kundi kumikilos pa nga. Mas malapit. Sige, lumapit pa tayo. Malamig ang boses ko, unti-unting akong umusad. Ang mga strain ay mga nilalang na hive, ang paghahari ay ganap, ang dominasyon at pagsunod ay nakaukit na sa kanilang mga gene. Ang mga lobo ay may hierarkiya rin, ngunit ang isang malakas na lobo ay maaaring hominin ng alpha. Ang mga lobo ay may hierarkiya rin, ngunit ang isang malakas na lobo ay maaaring hominin ng alpha. Sa tingin ko, ang instinct ng lobo ang dahilan kung bakit nalilito ang kalkulasyon ng lahi ng lobo. Sa tingin ko, ang instinct ng lobo ang nagpapabago sa kalkulasyon ng lahi ng lobo. Nakikita akong dahan-daang nilalapit, nag-aatubili ang lahi ng lobo, halatang naguguluhan. Inilalagay ang espada, at sa gulat ng lahat, talagang ginagawa nito. Pagkatapos ay dahan-daang yumuko ito at yumuko sa harap ko. Tinalikuran na nito ang laban. Zane niyuyuko ang mga mata niya sa hindi kapanipaniwalaan, sigurado siyang aatakehin ako ng strain ng lobo. Sa halip, napigilan ko ito gamit lamang ang aking presensya. Gamit na ni Mr. Penny ang hininga, hindi ka panipaniwala. Sa antas na ito, kaya mong umupo sa pagsusulit sa kolehiyo ngayon mismo. Kahit na malayo pa ang top 10, isang karaniwang universidad ay parang lakad lang sa parke. Maganda, tinitingnan ko ang ganap na sumusunod na strain ng lobo at tahimik na tumango bilang pagdiriwang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, 4 pang strain ang sumabog mula sa natitirang mga host ng werewolf. Ang lahat nakakabukas lang ay agad na bumalik sa mataas na alerto, pero ang 4 na ito ay hindi nagtatanggol tulad ng una. Sa sandaling lumabas sila, bumaba sila sa isang tuhod. Binabati kita host, ang iyong strain ay nagkaroon ng bagong kasanayan, pagsasanib. Pagsasanib. Tumaas ang isang kilay ko at binulong ang salita. Sa sumunod na segundo, lahat ng 4 na strain ay hinihila pataas ng isang di nakikitang puwersa. Sa susunod na segundo, lahat ng 4 na strain ay hinihila pataas ng isang di nakikitang puwersa, palapit ng palapit sa unang strain ng lobo. Anong nangyayari ngayon? Isang kasanayan mula sa Mutasayon. Humihingal si Gino ng malalim, alam niya kung ano ang nakikita niya. Isang kasanayan na nagmula sa Mutasayon. Pero posible ba ito, nabubuo ang unang 4 na strain? Ang mga kasanayang lumalabas mula sa Mutasayon ay napakabihira. Samantala, ang 4 na strain ay dumadaloy na parang likido habang nilalapitan sila, at ibinubuhos nila ang kanilang sarili sa katawan ng unang strain ng lobo. Kumurap ako, 5 strain ang nagsasama bilang isa. Hindi ba't isang kawalan yon? Nag-aatubili ako sandali, pagkatapos ay subukang bulungin ng isang salita.
Hatiin. Sa sandaling lumabas ito sa aking labi, ang strain ng lobo sa harap ko ay biglang nanginginig ng malakas. At ang orihinal na 4 na strain ay muling naghihiwalay. Iyan ang larawan sa salamin. Naisip ko, ang Blade Master mula sa Warcraft 3. Ang Shadow Step ay katumbas ng Windwalk. Pagsamahin at hatiin ang mapa para maging larawan sa salamin. Gagamitin ko ang parehong paraan tulad sa Warcraft Bladestorm 2 kapag ito ay naging sapat na malakas. Naiisip ko na tumingin kay Ginoo Penny. Lahat ba ng strain ay nakakakuha ng kasanayan kapag nagbago ito? Hindi, iilan lang ang nagkakaroon niyan. Pero, maaaring mapaunlad ang mga kasanayan sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagsisikap ng parehong tagapag-alaga at ng strain. Ngumiti ako kahit hindi pa rin malinaw sa akin ang isang bagay. Bakit magde-develop ang aking strain ng mga kasanayan na kahalintulad ng Warcraft Blade Master? Posible bang, Ginoo Penny, na ang mga kasanayan ng strain ay nakatali sa sariling kaalaman at pananaw ng tamer? Talagang posible iyon. Gumagalang si Mr. Penny. Matagal nang inilahad ng mga mananaliksik tungkol sa tamer ang teoryang ito. Maaaring ang mga kasanayan sa mutasayon ay isang salamin ng isipan ng tamer. O isang pisikal na pagpapakita ng isipan ng tamer. Pero hindi posible gamitin ang parehong paraan. Bakit tanging isang maliit na bahagi lang ng mga tamer ang nakakagawa ng mga strain na may likas na kakayahan? Maraming tao ang nagsubok na sagutin ito, ngunit palaging nauuwi sa walang kabuluhang mga teorya. Wala pang nakabuo ng isang paniniwala na sapat na convincing upang manindigan. Sa paglipas ng panahon, nananatiling isang misteryo ang susi sa innate skills. Sa kabila nito, huminga ng mabagal si Ginoo Penny. Kahit walang siyentipikong patunay, naniniwala ako rito. Isang beses na na-develop ng sarili kong lahi ang isang likas na kakayahan at ito ay isang kapangyarihang pinangarap kong taglayin noong bata pa ako. Ano iyon? Tanong ni Clarence Zane ng sabay-sabay. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano iyon? Pinipisil ni Ginoo Penny ang kanilang mga noo. Ingat ka sa sarili mong negosyo. Nakatayo ako sa lugar, naliligaw sa pag-iisip. Sa madaling salita, kaya kong hilahin ang mga kasanayan mula sa kailaliman ng aking alaala at gawing totoo ang mga ito. Kaya nga nagpakita sila. Windwalk at mirror image. At dahil walang laro tulad ng Warcraft sa mundong ito, hindi kinilala ng sistema ng domain ang tamang pangalan ng Windwalk kaya tinawag na lang itong Shadow Step. Palagi kong paboritong bayani si Blade Master nung naglalaro pa ako ng Warcraft. Natatakot ako na tingnan muli ang reyna ng mga insekto. Kung ang buong kagamitan ng Blade Master ay maaaring umiral dito, then ang Kaleidoscope Sharingan, Wood Style at Sage Art, myriad forms. Puno ng posibilidad ang pumapasok sa isipan ko at hindi ko maiwasang makaramdam ng paghanga. Lahat ng alam ko mula sa aking lumang mundo ay nakikipaglaban sa isang ganap na kakaibang antas dito. Ginoong Penny, kung gusto kong mag-mutate ang Brood Queen, ano ang kailangan kong gawin? Kapag mayroon ka ng sapat na credits, maaari mong simulan ang pagpili ng mutation. Kung magpapakita ka ng magandang performance sa rookie tournament, bibigyan ka ng paaralan ng mga kredito. Bukod dyan, magagamit din ng mga kredito para gumawa ng custom na kagamitan para sa iyong mga strain o ipalit sa iba't ibang resources at pondo. Dahan-dahan akong tumango, iniisip ito ng malalim. Ngayon na alam ko na kung paano mag-trigger ng mga mutasayon, hindi ko maiwasang makaramdam ng paghanga. Ngayon na alam ko na kung paano mag-trigger ng mga mutasayon, malinaw na ang susunod na hakbang ay kumita ng mga kredito. Samantala, sa silid ng konseho na mag-aaral, pumasok si Flynn ng nerbiyuso. Wesley, ilang beses ko na bang kailangang sabihin ito? Gamitin ang mga titulo sa paaralan. Si Flynn na tumawag kay Wesley ay walang iba kundi si Wesley, ang kasalukuyang pangalawang pangkalahatang tagapangulo ng konseho ng mag-aaral at ika-4 na ranggo na tagapag-alaga sa First High. Sa mga susunod na araw, nananatiling layo ang sangguniang mag-aaral at bumabalik sa tahimik nitong ritmo ang buhay sa campus. Sa tuloy-tuloy na pagpapakain, lumalago ang lahi ng lobo hanggang sa maging ganap na nitong anyo. Nakatayo lang, ito ay naglalabas ng napakalakas na presyon. Pumapasok ako sa rookie tournament ng buong kumpiyansa. Isang linggo ang lumipas, pinangunahan ni Ginoong Penny ang aming grupo sa lugar ng paligsahan. Sa loob ng Tamer Arena, nagtipon-tipon ang 4 na paaralan. Unang mataas, ikatlong mataas, at ikawalong mataas ay pawang mga pangunahing paaralan sa lungsod. Tanging elite high lang ang isang pribadong institusyon. Ang kanilang punong guro ay isang lalaking nagngangalang Ethan. Noong kanyang kabataan, nagsilbi siyang pinuno ng Qinglei Military Academy at nakipaglaban sa totoong labanan. Pagkatapos pumasok sa mundong ito, sinilip ko ang kasaysayan nito. Noong 1930s, nagsimula ang isang digmaang tamer ng kalapit na isla laban sa bansang ito. Dahil sa kasakiman sa kanilang tamer, napilitan ng Tamer Army na labanan ng tamer. Pinilit ang hukbong tamer na labanan ng hukbong tamer. Kinailangan labanan ng hukbong tagapag-alaga ang sarili nitong hukbo. Napilitan ng hukbong tagapag-alaga na labanan ng hukbong tagapag-alaga. Napilitan ng hukbong tagapamahala na labanan ng hukbong tagapamahala. Kinilabutan ng hukbong tagapamahala na labanan ng sarili nitong hukbo. Pinilit ang Tamer Army na labanan ng Tamer Army. Bawat koponan ay maaaring mag-ayos ng kanilang sariling ayos ng laban. Ang panig na nawala ang lahat ng rookie lineup ay talo. Sa tulong ng mga staff, ako ang pumalit bilang kapitan ng koponan para sa draw. Mabilis ang resulta.
Unang mataas laban sa elite mataas, ikatlong mataas laban sa ikawalong mataas. Unang laban, unang high laban sa elite high. Inaasahan ko na ito, Mark. Ganoon din, nakipagkamay ako sa kapitan ng elite high. Nagkatinginan kami at umalis na mula sa stage ng paligsahan, nakaharap sa likod ng isa't isa. Isang referee ang pumapasok sa sahig at nagtuturo sa bawat koponan na tapusin ang kanilang ayos ng laban. Ako ang mauuna. Nagpapahayag si Felix na siya ang mangganguna sa laban. Alam niya na hindi siya kasing lakas ng iba sa koponan. Sa ganitong kaso, makatwiran na mauuna siya. Binibigyan niya ng pagkakataon na subukan ng lakas ng elite high habang pinapawis ang kanilang enerhiya. Nakangiti ang lahat. Isang makatwirang plano ito, ngunit nang lumingon sila para hingin ang aking opinyon, nakatayo na ako sa sahig ng arena. Kasabay nito, nagpapadala ang elite high ng kanilang mandirigma. Tinatawag ng referee ang laban at biglang nagbago ang arena. Ako si Cole. Sana maging mahinahon ka sa akin, Mark. Binibitawan ni Cole ang kanyang pagod habang nagsasalita. Isang kulay abo na lobo. Halos 2 metro ang taas nito. Grade Alpha. Walang duda. Pero para sa akin, wala itong maibibigay. Mabilis na natin ito. Binibitawan ko ang strain ng lobo nang walang pag-iisip. Ang strain ng lobo ay yumuko at tumaas ang mga itim na talam mula sa kanyang mga buko. Ang presyong kanyang inilalabas ay agad na nagpapaurong sa kulay abo na lobo ni Cole. Nakatukod ng matindi ang buntot sa pagitan ng mga binti nito. Ano, ginagamit ng strain ni Mark ang kagamitan. Humihingal ang host ng malalim. Hindi iyon kagamitan. May mga buto na nakalabas sa kanyang mga daliri. Isa ba itong uri ng multo? Mapanuring manonood sa crowd ang napapansin na tuluyang nawala ng kontrol sa ihi ang kulay abo na lobo. Nagpupuyos ang mukha ni Cole. Bakit pa nakikipaglaban ang itsura ni Mark na parang isang naglalakad na makinarya ng digmaan kumpara sa kanya? Sandali, referee, talo na ako. Kumunat ang aking mga mata. Talaga bang pwedeng magpasya na lang na mag-withdraw sa rookie tournament? Lumipat ang referee sa gitna at inanunsyo ang resulta sa mga manunood. Round 1, nanalo si Mark. Nag-uma pa ang mga manunood. Walang laban, walang away, isang pagsuko lang. Ipinapakita ng mga manunood ang kanilang hindi pagkagusto. Pinipilit ng host na ngumiti ng pilit. Pumili ng pagsuko kapag malinaw na ang resulta. Iyan ay sariling uri ng karunungan. Magbalik tayo sa arena. Parang may nangyayari sa panig ng Elite High. Napapansin ng host na nag-uusap ng tahimik ang mga estudyante ng Elite High kasama ang referee. Mga kalahating minuto ang lumipas, inanunsyo ng referee ang resulta ng palitan na iyon. Ang natitirang 2 rookie ng Elite High ay nagbigay din ng kanilang pagtigil. Sa sandaling ang mga manonood ay mawala ng pag-asa, dahan-daang pumasok sa arena ang huling rookie ng Elite High, ang kanilang kapitan, si Drake. Kahanga-hanga. Akala ko magpapatalo buong koponan mo. Lumabas na may isa sa inyo na handang tumanggap. Huwag magkamali. Sa totoo lang, ayaw ko rin na malapit ang strain ko dyan sa bagay na iyon. Pero anong magagawa ko? Kung kahit ang kanilang kapitan ay sumusuko, talo ang Elite High ng walang dangal. Humihila mo si Drake sa likod ng ulo niya at pinakawalan ang kanyang strain, isang dambuhalang buwaya na nakataas ang katawan sa 2 paa nito. Sa utos ni Drake, sumugod ng matindi ang razor jaw sa strain ng lobo. Sa sandaling malapit nang bumagsak ang malaking kamao nito, biglang nawala ang strain ng lobo na parang bula. Mukhang lubos na nalilito si Drake, nag-iikot-ikot habang hinahanap ang wolf strain. Marahil hindi pa nakita ng mga manunood ang wolf strain. Hindi rin ito naintindihan ng mga nanunood. Ako lang ang nakakaalam na iyon ay shadow step, isang matalim na bulong ng galaw. Muling lumitaw ang wolf strain at inihampas ang itim na tibak sa isang malawak na paalang na galaw. Yung tila hindi matatagos na balat ng crocodile ay bumabagsak sa bawat hampas. Ang matalim na panga ay napalipad. Napaatraso si Drake at bumilis ang takbo. Pero naroon na ang wolf strain, isang hakbang na ang layo. Pinipilit ang itim na espada sa lalamunan ng razor jaw. Tama na, mabilis kong tinawag upang pigilan ito. Isa lamang itong paligsahan, hindi kailangang pumatay. Tama ba ang nakikita ko, tapos na ba talaga? Isang sunod-sunod na panalo. Ito ba ang lakas ng numero 1 sa unang taas? Umuusbong ang arena. Ako ay sumusuko, ngumangat ang ngipin ni Drake. Malayo ang pagitan nila, wala siyang pagkakataon. Habang umaalis ang parehong manlalaro sa sahig, nag-aalok ang host ng ilang salita ng komentaryo at inanunsyo ang susunod na laban. 3rd high laban sa 8th high. Sa loob ng waiting room, nakita ko si Claire na mukhang lubhang naiinis. Talagang kinailangan mong agawin ang buong atensyon, hindi ba? Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ng iba sa amin. Ginoo Penny ay nagsasalita ng may tahimik na bigat. Kayo ay isang koponan, isang unit. Marahil ay masyadong mahina ang mga baguhan sa Elite Highs para subukin ka. Marahil isang tao lang ang sapat, ngunit ang mundong ito ay malawak. Sa hindi magtatagal, haharap ka sa isang tao na kayang makipagsabayan sa iyo. At pagdating ng araw na iyon, ikaw ang unang makakakita sa strain ng lobo. At pagdating ng araw na iyon, mauunawaan mo ng eksakto kung gaano kaina ang isang tao na nakatayong mag-isa laban sa isang koponan. Mark, ikaw ang huli sa susunod na laban. Naintindihan mo, tumango ako. Pagkatapos ay panoorin ko ang laban sa pagitan ng 3rd high at 8th high na nagaganap. Bagamat isang pangunahing paaralan ng 8th high, malayo ang kanilang antas kumpara sa 3rd high. Bago pa man makapaglaro si Leon, ang kanilang 4 na rookie ay na-eliminate na. Ngayon ang turn natin laban sa 3rd high.
Felix, ikaw ang mamumuno. Pagkatapos si Shane. Pagkatapos si Claire. At si Mark ang magtatapos nito. Inayos ni Ginoong Penny ang lineup mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Sa ganitong paraan, bawat rookie ay magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Tara na, niyuyuko ni Felix ang kanyang kamao sa kasiyahan at tumapak sa sahig. Ipinapadala ng third high si Ivan bilang kanilang unang mandirigma. Siya rin ang kanilang pambukas laban sa 8th high at personal niyang natalo ang dalawang rookie nila mag-isa. Malapit nang magbago ang titulo ng pinakamalakas na paaralan sa lungsod na ito, sinasabi ni Ivan habang inilalabas niya ang kanyang strain, isang rhinoceros. Hanggat nandito si Mark, hindi matatalo ang first high. Sisigat si Felix gamit ang kanyang sariling pagpapalaya. At sa isang malakas na sigaw, isang tyrant lizard ang sumabog sa larangan. Pangalawang strain niya at pumili siya ng isang sinaunang uri. Patumbahin mo, sa utos ni Ivan, umaatungal ang Ironhorn at sumugod. Lumiko ang tyrant lizard at ibinato ang malapad nitong buntot sa isang malawak na galaw. Binato ang Ironhorn at natamba. Bumangon ka, hinahawakan ni Ivan ang kanyang mga ngipin. Hinahamon niya ang Ironhorn na bumalik sa laban, ngunit ang tyrant lizard ay tuloy na umaatres. Maluwag ang panga at mahigpit nitong niyuyuko ang leeg ng Ironhorn. Panalo sa round, si Felix mula sa first high. Ang referee ay lumapit at nagbigay ng desisyon. Sa waiting room ng first high, nagawa talaga ni Felix. Hindi kailanman inisip ni Claire na isang estudyanteng konektado ng husto si Felix na nakapasok dahil sa ugnayan ng pamilya, pero hindi niya maitatanggi na mas malakas ang kanyang pagod kaysa sa inaasahan niya. Maaaring wala siyang pambihirang likas na talento, pero nagsikap siya at makikita ito sa suporta ng kanyang pamilya. Sa lakas na nasusukat kahit laban sa buong lungsod, kaya ni Felix na mapabilang sa top 10. Ang ikatlong mataas agad na nagpapadala ng kanilang pangalawang mandirigma, si Garrett. Ang strain na inilalabas niya ay halatang tao, hindi tao. Huminga ng malalim si Felix. Matapos pag-aralan ng mga sinaunang uri, agad niyang napapansin ang kaibahan. Ang iyong strain ay isang primal. Ang paglitaw ng mga primal ay minsang naging isang milestone sa ebolusyon ng tao, ngunit kalaunan ay nawala sila at hindi sila ang mga ninuno ng mga modernong tao. Sa ilalim ng batas ng Tamer, kwalipikado silang bilang isang lehitimong uri. Tama na ang usapan, tingnan natin kung sino ang mas malakas, ang tyrant lizard mo o ang primus ko. Pinalakas ni Garrett ang kanyang kamao at pinapunte si Primus pasulong. Primus. Napakunot ni Felix ang kanyang noo. Sa totoo lang, binigyan ni Garrett ng pangalan ng kanyang lahi. Pero ang mga primal ay nakaligtas dito sa planeta ng mahigit 1,000,000 taon bago tuluyang nawala. Hindi basta-basta ang kanilang kakayahang manghuli. Sumugod ang pangalawang tyrant lizard at sinuntok ang buntot nito, ngunit dumula si Primus sa mababa, pumunta sa ilalim ng mga paa ng lizard at nagtamo ng isang mabagsik na suntok. Isang napakalakas na pagbagsak, biglang nawala ang balanse ng malaking katawan ng tyrant lizard. Tapusin na ito. Sa utos ni Garrett, hinawakan ni Primus ang mabigat na martilyo gamit ang parehong kamay at ibinagsak ito sa bungo ng tyrant lizard. Isang malakas na pagbagsak, isang shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Bumagsak ang tyrant lizard sa lakas ng tama. Pero ang hindi inaasahan ng lahat ay na hindi tumitigil si Primus matapos bumagsak ang lizard. Humihinto ito ng biglaan at nakatingin kay Felix. Ikaw, tinitigan ni Felix si Garrett. Palagi niyang alam na walang moral na pundasyon si Garrett. Hindi lang niya inasahan na gagawin niya ito sa rookie tournament. May limitadong kapasidad ang utak ng mga primal. Minsan hindi lang nila naririnig ang utos ng kanilang tagapag-alaga. Walang nakakagulat dyan. Dahan-dahang binababa ni Garrett ang boses niya, sinisigurong si Felix lang ang makaririnig. Sa susunod na segundo, biglang umatake si Primus kay Felix at pinukol siya ng sipa sa tiyan. Tumigil. Sa huli, pumapasok na ang referee habang lumalala ang sitwasyon. Bawal ang pag-atake sa isang mas mapagkalingang kalaban. Dilaw na card. Paumanhin, hindi kasi masyadong matalas ang aking paningin. Minsan talaga hindi sumusunod sa utos. Nagangat ng balikat si Garrett, lumipat si Primus pabalik sa kanyang panig. Sa waiting room ng first high, nakakulong ang kamao ni Claire sa galit. Talagang sinadya iyon. Mag-ingat ka dyan. Ginoo Penny pinapayuhan si Shane na maging alerto laban sa mga taktika ni Garrett. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas upang alamin ang kalagayan ni Felix. Muling nagsimula ang laban pagkatapos ng ilang sandali. Pumapasok si Shane sa sahig at inilalabas ang kanyang strain. Isang estudyanteng nasa top 3 at ang kanyang strain ay isang karaniwang Black Panther lang, mabilis na kumikilo si Garrett habang sinasabi ito. Primus ay umatake ng mabilis, ngunit patuloy na umiikot at umiwas ang Black Panther, paulit-ulit na naiiwasan ang martilyo ni Primus. Matapos ang ilang pag-iwas, nakita nito ang pagkakataon at malakas na kumagat sa pulso ni Primus. Panahon na para tumugon. Inaasahan ni Shane na magpanik si Garrett pero sa halip ay ngumiti si Garrett. Hihihi. Kumikislap ang maputlang liwanag sa paligid ni Garrett at may dalawa pang primal na lumitaw, katulad ng una. Primus 2, Primus 3, pabagsakin ng Panther na iyon. Ang mga pangunahing katangian ng primals bukod sa paggamit ng kasangkapan ay ang kanilang likas na instinct na manghuli ng sama-sama. Sa tulong ng pondo mula sa kanilang kapitan na si Leon, nakapagpataas na si Garrett ng kanyang bilang ng primals sa 3 sa loob lamang ng ilang linggo mula nang magsimula ang pasukan.
Magkaisa sila upang mapabagsak ang anumang uri. Primus tatlong humihip ng pana at agad na nagpaputok. Ramdam ng Black Panther ang panganib at nagtangkang umiwas, ngunit sinunggaban ni Primus isa ang pagkakataon at tinadyakan ang ulo nito. Primus dalawang ay nagbasa ng timing, itinapon ang kanyang sibat at tinusok ito ng buong linya. Nabigla ka ba? Ganito ang itsura ng mga resources. Hindi ko kayang makipagsabayan sa mga grado mo, pero buong suporta ni Leon ang aking tinatanggap. Tumigil ka, mahina. Wala nang pagmamahal ang referee sa asal ni Garrett pero wala na siyang magagawa kundi tawagan ito. Nanalo si Garrett ng third high laban sa dalawang kalaban. Bumaba ang ekspresyon ni Leon at tahimik siyang bumaling pabalik sa waiting room. Pasensya na, gusto ko sanang gawin iyon para kay Felix. Huwag, magaling ang ginawa mo. Kung hindi sana pabor ang bilang kay Garrett, ikaw sana ang nanalo sa round na ito. Pupunta ako. Aakyat ako at sasabihin kay Ginoo Penny na sasali ako sa susunod na laban. Nakita ko ang pagod ni Claire. Isang maliit na kulay abo na ibon. Hindi ito angkop para dito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Hindi tinanggap ni Claire ang alok. Diretso siyang lumakad palabas ng silid-hintayan at pumunta sa arena. Aba, magpapasok ka ba sa third high? Aalagaan kita ng mabuti. Umuwi ka na. Tumingin si Claire kay Garrett ng matalim at binibitawan ang kanyang strain. Isang kakaibang kulay abo na ibon. Talaga, yun ang strain ni Claire, yun na ba? Primus 3. Tapusin mo na, pati ang ekspresyon ng host ay nagiging madilim. Kung hindi sana lumabas si Mark mula sa kawalan, si Claire ang magiging nangungunang estudyante sa high. Pero mukhang mapanganib ang kanyang kahinaan. Maaaring siya lang ang nagdadala sa buong koponan. Samantala, nawawala ang tumpak na pana si Primus 3. Sa oras na inaasahan ni Garrett na magtatapos ang laban sa isang iglap, naglalaho ang kulay abo na ibon. Muling lumilitaw ito sa likod ni Primus 3 at nagpapalabas ng matinding init. Sumigaw si Primus 3 sa sakit. Sa loob lamang ng 2 hininga, nilamon ito ng apoy, naglalaro ng desperado sa lupa. Ang mga manunood ay sumabog na parang kaserola na umaapoy. Humihinga ng apoy ang kulay abo na ibon ni Claire. Isa bang uri ng multo yon? Hindi ko inaasahan yon mula kay Claire. Nagniningning ang mga mata ng host. Maaaring wala ng paraan si Garrett para manalo ngayon. Sa arena, tinapos ng kulay abo na ibon ng Primus 3 at sinimulan ang Primus 1. Nangingitim ang mukha ni Garrett. Kung matatalo siya dito ni Claire, magiging 2 laban sa 2 ang laban. Kung matalo rin si Victor kay Claire, mag-isa na lang si Leon na haharap sa 2 phantom type na tagapag-alaga. Hindi pwedeng mangyari yon. Nakatingin siya kay Claire. Wala na siyang magandang pagpipilian. Primus 2. Bumaba ng bahagya at malamig ang boses ni Garrett. Nauunawaan ni Primus 2 nang hindi na kailangang sabihin. Hinawakan niya ang sibat at itinuro ito ng diretso kay Claire. Lumuluwag ang referee na parang isang piraso ng tela. Napatitig ang mga mata ng host. Nawawala na siya sa sarili niya. Tuluyang nawala ng katinoan si Garrett. Nakita ng kulay abo na ibon ang lumilipad na sibat at huminto mula sa Primus 1 upang harangin. Ngunit hindi ito sapat kabilis. Isang nakakadiring tunog. At diretso sa hita ni Claire ang sibat, dahan-dahang huminga si Garrett. Isang seryosong foul, oo, pero kahit papaano, nagsama sina siya at si Claire. Basta mapanatili niya ang pabor ni Leon, walang halaga sa kanya ang kinalabasan ng paligsahan na ito. Sa tingin mo ba ano ang paligsahan na ito? Mabilis na pumunta ang referee sa sahig, hinuhugot ang pulang card mula sa kanyang bulsa. Kung hindi dahil sa profesional na pagpipigil, sisilukan ko na sana si Garrett mismo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, may limitadong pag-iisip ang mga primal. Nangyayari ang mga aksidente. Huwag mong ibigay sa kanya ang pulang card, Claire, sabi niya habang nananakit. Kung aksidente ito, dapat magpatuloy ang laban. Nasa rurok na ang galit sa loob niya, pero ayaw niyang tapusin ito ng ganito. Hindi pa tapos si Claire kay Garrett. Claire, kung hindi mo agad gamutin ang sugat na iyon, maaaring maapektuhan ang paggaling mo sa katagalan. Hindi ako susuko ng ganoon lang. Niyuyuko na ang paningin niya, ngunit nagsisimula ng malabo. Habang siya ay malapit ng mahulog, bumagsak siya sa mga bisig ng isang tao. Ginoo Penny, nasa iyo na si Claire. Inakay ko siya at inilagay sa stretcher. Huwag kang mag-alala sa akin, Mark. Iyon na ang paligsahan na ito ngayon. Huwag kang matalo. Alam ko na kung ano ito ngayon. Personal. Una si Felix. Ngayon, Claire. Ako ang kapitan ng team na ito. Hindi ko kayang palampasin ito. Referee. Sinasabi niya na aksidente ito. Magbigay ng pulang card dahil sa isang aksidente. Sa tingin ko hindi yun patas. Kaya pakiusap, lumayo ka muna. Tapos na natin ito. Sa nakatawang postura ni Garrett, nagpa siya ang referee na tumingin sa kabilang direksyon. Huwag kang masyadong lumayo. Inilalagay niya sa bulsa ang pulang card. Lubos na sumisiklab ang atmosfera sa arena. Lahat ng mata sa karamihan ay naghihintay na maparusahan ko si Garrett. Naging kontrabida na ba ako? Wala lang pakialam si Garrett. Masaya siya talaga. Basta mapababa niya si Mark dito, panalo na ang pangatlong mataas. Kaya tinalis ni Garrett ang lahat ng peke at pinapunta sina Primus I at 2 ng diretso sa akin. Ngunit sa susunod na segundo, 2 figura ang lumitaw sa likod ng Primus I at 2, pinananatili silang nakapako at 2 parasitiko ang mabilis na dumadapo sa kanilang mga mukha.
Hindi ko rin pinapalampas ang nagliyab ng Primestry. Sa loob ng 2 hininga, nakasara na ang 3 strain ni Garrett. Ngayon, ikaw na ang susunod. Anong gagawin mo? Isang malamig na takot ang pumuno sa dibdib ni Garrett. Nakalimutan kong banggitin, hindi rin masunurin ang strain ko. Minsan, hindi lang ako pinapansin. Halos hindi pa nakakalabas ang salita ko bago itinaas ng strain ng lobo ang kanyang tibak at ibinaba ito ng mariin kay Garrett. Isang sigaw ang bomb alot sa buong arena. May ilan sa mga nanonood ang sadyang tumalikod. Isang kisap ng malamig na liwanag at hiwa ng espada ng wolf strain ang dumaan ng malinis sa braso ni Garrett. Doktor, doktor, sigaw ng referee at mabilis na pumunta sa tabi ko. Sapat na, Mark. Ang pagputol sa kamay ni Garrett baka mapawi nito ang tensyon sa umpisa. Pero kung may mamatay dito, magiging usapin na ito ng kriminalidad. Sa totoo lang, hindi ko talaga nawala ang ulo ko. Ngayon, ang 3 strain ni Garrett ay akin na at nawala na siya ng isang kamay. Kahit pa maibalik ito ng medisina sa mundong ito, hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay. Mahalaga na gumagawa ng ganito sa isang pampublikong laban, hindi na muling susuportahan ni Third High si Garrett sa mga resources. Dito nagtatapos ang kanyang karera bilang isang tagapag-alaga. Sa pagkatatag nito sa aking isipan, tinawag ko pabalik ang strain ng lobo, at naalala ko rin ang mga primal na nakakabit sa parasite sa domain. Ang panalo sa laban na ito, mark ng First High. Hinahawakan ng referee ang aking braso at itinaas ito ng mataas. Sumabog ang arena. Sunod-sunod na alon ng malakas na palakpak ang dumaan sa crowd. Siyempre, nakakuha ako ng dilaw na card mula sa referee dahil sa hindi mapigil ang kilos ng aking strain. Samantala sa waiting room ng Third High, nakakunot ang noo ni Leon. Tiwala si Garrett, oo, pinatay niya si Shane at Claire pero ang paraan niya ng paggawa noon ay kaiya-hiya. Kahit nanalo na ang laban, makasisira pa rin ito sa reputasyon ng Third High. Isang tunay na kahihiyan sa aming paaralan. Victor, huwag mong tularan ang kanyang ginawa. Agad na nararamdaman ni Victor ang bigat niyon. Tinitigan niya si Miss Yvonne, ang kanilang guro sa PAY, na umaasang magsasalita siya. Humihingalo si Miss Yvonne. Ipapapatalsik ba natin si Garrett, marahil ay mas maganda na rin. Bibigyan ni Leon ng maliit na sulyap. Pagkatapos ng paligsahan, magpapatawag tayo ng press conference at opisyal na siyang hiwalayan. Bumaba ang puso ni Victor. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi kailanman magpaporsige si Garrett ng ganito kung hindi dahil kay Leon. At sa huli, itinatapon lang siya tulad niyan. Nagsimulang maging malamig si Victor. Hindi na siya makakapit dito ng isang segundo pa. Pagdating niya sa sahig ng arena, nagsalita ang referee sa mababa at matamlay na boses. Kapag handa ka na, bitawan mo na ang iyong mga paghihirap at magsimula. Salamat kay Garrett, wala nang natitirang magandang loob ang referee para sa Third High. Hindi nagsasalita si Victor. Inilalabas niya ang kanyang tensyon ng maayos at tahimik. Isang troll ba yon? Tinitigan ko ito mula ulo hanggang paa, kahit anong anggulo. Mukhang katulad ng troll mula sa isang kanluraning nobelang pantasya. Tama, pareho ng uri ng phantom sa'yo. Tinatawag ko ang akin na Shadow Mage. Agad na lumiwanag ang mga mata ko. Wala akong strain colony na katulad ng isang mage. Kukunin ko ang Shadow Mage mo. 2 lalaking strain ang mabilis na bumunot at tumakbo ng walang pag-aatubili. Hindi ko pa alam kung ano ang kayang gawin ng Shadow Mage. Ang pagpapadala ng strain na lobo ng walang alam ay mapanganib. Nang pinapanood ang sabay-sabay na pag-atake ng 2 strain, itinaas ng Shadow Mage ang kanyang tungkod na may nakakatakot ng ngiti. Isang pagsabog ng enerhiya ang sumabog na naging mga kadena at niyayakap ang isa sa kanila. Sa isang pagbagsak, isang strain ay napipigil ng mahigpit habang ang isa ay tuloy pa rin sa pag-atake. Ngunit ang Shadow Mage ay tumatawag ng isang serpent rate na sumisigaw ng isang salvo ng mga karayom mula sa bibig nito ng mabilis. Pakiramdam ng aking strain ang bawat tinik na papalapit pero tinatawid ko pa rin ito ng tuloy-tuloy. Kahit ang ekspresyon ni Victor ay nagbabago, dapat sana ay desperadong protektahan ng sinumang tagapag-alaga ang kanilang strain, pero ang mga karayom ay ginagawang pinko siya ng aking strain at hindi man lang ako kumurap. Ang hindi niya inaasahan ay ang dugo na pumutok mula sa aking strain at tumama sa Shadow Mage na nagpasimula nito sa isang nakakatakot na pagkabaliw. Pinapahaba ko ang oras ko habang tinatangkilik ang ekspresyon ni Victor bago ko ipaliwanag. Ang mga strain ko ay hindi lang may exoskeleton na mas matibay kaysa bakal. Ang kanilang dugo ay isang makapangyarihang asido. Hindi lang ito laman at buto, kaya nitong ubusin ang bakal na nakalagay ng ilang metro, layer by layer. Nakakatakot na kakayahan, bulong ni Victor, na para bang nasasaktan. Inutusan niya ang Shadow Mage na umatras at ipagpatuloy ang pagtawag ng mga Serpent Wraiths. Sa ilang saglit, 5 Serpent Wraiths ang bumubuo ng isang bilog, nililimitahan ang strain sa gitna. Tumagas ang mga karayom na parang bagyo, at mabilis na napuputol ang strain hanggang sa maging pulp. Mark, sumuko ka na. Talagang ang problema ang mga strain mo, pero hindi sila mananalo laban sa Shadow Mage ko. Mukhang wala kang alam tungkol sa akin. Pinapayagan kong umikot ang ngiti sa aking labi. Isang strain na nakakabit sa Shadow Mage, iniisip ko lang kung ano ang magiging itsura nito. Ang pag-iisip na iyon lang ang nagpapasaya sa akin. Walang pag-aatubili kong pinapalaya ang isang alon ng mga lalaking strain. Sa halos 1 o 2 hininga, mahigit 20 na strain ang bumaha sa sahig ng arena.
Ngayon lang naintindihan ni Victor kung bakit hindi ako nagpakita ng kahit anong reaksyon ng wasakin ng aking mga strain. Sobra na ang dami para alalahanin ang mawalan ng ilan.